Nanindigan naman ang House Prosecution Panel na hindi dapat payagan ang online voting ng mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa ilang eksperto, seryoso ang ganitong usapin kaya dapat lang na sa personal humarap ang mga senator judge sa paglilitis. Si Earl Tobias, nakatutok. Hindi dapat payagan ang teleconferencing o online voting sa Senado, lalo na pagdating sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang binigyang diin ni House Prosecutor Lordan Suwan dahil malinaw anyang wala yan sa rules. Can we discuss? Kamakailan nag-walk out ang 11 senador mula sa minority bloc dahil saan nilang minamadali at wala naman sa lugar na pagtutulak ng remote o online participation sa Senado. Gayunman ayon kay Suwan, hawak pa rin ng Senado ang kahantungan ng usapin. Pero kung impeachment process ang pag-uusapan, giit niya, online voting should not be the norm in proceedings of this magnitude. An impeachment proceeding it's one of the gravest constitutional responsibilities entrusted to public officials. For me, that's just noise. Kailangan po natin bumalik sa constitution, sa proper na process. Personally, I don't think it should be allowed. maling-mali rin para kay former Law Dean Attorney Mel Santamaria kung sakaling may pipilit ang online voting ng senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga judges mag-evaluate sila ng mga witnesses, di ba? Di ba, Earl? Di ba? Pero tayong mga madlang nanonood, mag-judge rin tayo sa mga ugali ng judges. Kung naka-online sila, ang daling magkuble, ang daling magtago, ang daling magpanggap. Di ba? So, hindi natin makikita kung sino talaga dyan ang walang pakialam, kung sino talaga ang seryoso. Dagdag pa ng eksperto, hindi niya makuha kung paano makikilatis ng isang senator judge ang mga testigo kung hindi nila ito personal na mababantayan sa trial. Yung mga maliliit na kilos, yung mga galaw ng paa, galaw ng body, yung eye contact, yung patingin-tingin kung saan-saan. Dito natin makikita na yung suggestion na online na yan, para for political convenience. Pag-alma pa ni House Deputy Speaker Jay Kong Hoon, ano raw kayang klaseng halimbawa ang iniiwan niyan sa mga kabataan? Kung pwedeng hindi sumipot sa trabaho, hindi umarap sa tungkulin, pero pwede pa rin bumoto sa impeachment kung sakali. Pwede rin daw bang tuloy pa rin ang sweldo basta malakas lang sa boss. Hiling naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na sana ma-resolve na ang mga gusot sa Senado dahil meron din anyang LEDA priority measures na kailangang pagtulungang maipasa ng parehong kapulungan. Earl Tobias, IBC News.